At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito nga, ayan, dami ng katanungan at saka usap-usapan ngayon yung mga events na ni-reveal dun nga kay spoiler natin chapter 1185. So particularly sa nangyaring pagkawasak nito ng Kingdom Hesperia. So ang katanungan nga rito usually ay paano nangyari na bigla na lang na-engulf o parang biglang nilamon na lang ng misteryosong fog o misteryosong hamog itong buong kingdom ng Hesperia. At saka maliban pa dyan ay di ba biglang dumating dito itong Celestial Dragon. So ang tanong, bakit sa dinami-daming lugar na pwedeng puntahan ng Celestial Dragon ay etong kingdom pa talaga ng Hesperia? So may kinalaman ba etong kingdom ng Hesperia dyan sa mga Celestial Dragon? At pati na rin yung sa nangyari nga sa bandang dulo na etong si King Leuven saka etong si Gunko, bigla silang ginamitan ni Imo ng Domi Rivers at ayun, naging demonyo nga sila dyan. So ang tanong, etong tatlong events na to, etong paglamon ng misteryosong hamog dyan sa Kingdom Hesperia, etong mga Celestial Dragon pati na itong pagka-transform nila Gunko ay connected ba yan sa isa't isa? At eto nga, simulan natin dito yan kay Queen Candle pa rin. So sinasabi ng marami na itong si Queen Candle, sa kanya talaga nagsimula yung lahat dahil hanggang ngayon ay siya yung pinagsospetsahan at talagang sinasabi, pinagdidiinan na tunay na isang God's Knight itong si Queen Candle. At kung pagbabasihan nga raw yung mga info nakuha natin kay spoiler chapter 1185 ay mas pinagtitibay lang yan yung evidence dito kay Queen Candle. So yung sinasabi, ganun pa rin na ito si Queen Candle ay inutusan niya na pumunta sa Kingdom Hesperia para magmanman o para obserbahan niya. So para malaman kung may potential ba itong Kingdom ng Hesperia. So kumbaga, kung magiging kagamit-gamit ba yan sa world government. But then ay dito na nga papasok yung interesting na idea na sinasabi na sa gitna ng pagtatrabaho nito ni Queen Candle bilang isang espiya dyan sa Kingdom Hesperia ay dito siya na biglang na-in-love na kay King Reuven. At dahil nga sa na-in-love itong si Queen Candle dyan kay Reuven ay kinalimutan niya yung kanyang pagiging God's Knight. So talagang totally tinalikuran niya pati yung world government. At eto nga, nag-decide eto si Candle na ibigin at magtapat ng tunay dyan kay King Reuven. So kaya nga nagpasya siya na maging loyal na royal guard nito ni King Reuven. At nakita naman natin yan na yun nga yung sinabi niya dun sa spoiler nung kinakausap niya si Brook. So ito matindi, di ko alam kung pasok itong idea na to kasi malupit na na-in love itong si Candle dyan kay King Reuven kaya kinalimutan niya yung kanyang pagiging God's Knight. Pero yun nga, posible pwede nga mangyari yan. But then ay di pa nga tapos dahil nga sa sumunod nga dun sa spoiler natin, di ba sinabi nga dyan na dito sa Kingdom Hesperia biglang dumating itong mga Celestial Dragon. Tapos yung sa pagdating neto ng Celestial Dragon, ang sinundan niyan, nagkasakit naman ng malala ito si Queen Candle. At sabi nga dyan, mahabang panahon na nagkasakit ito si Queen Candle. So ibig sabihin, malala yung kanyang sakit dyan. At pagkatapos nga nito nung gumaling na ito si Queen Candle, di ba sinundan nga nun na dito na pumasok itong misteryosong fog at in-engulf niyan o kinovera niyan o nilamon itong buong kingdom ng Hesperia. So now, ang katanungan nga rito ay paano nangyari na isang buong kingdom ay may engulf ng isang hamog. Tapos ang malupit pa rito, ilang taon na in-engulf ng hamog na to itong buong kingdom ng Hesperia. So kaya nga napaka-misteryoso ng hamog na to. So kaya nga yung pangalawang tanong, saan ba galing yung hamog na yan? So now ay may mga nag-a-arrest na idea na ang pinagmulan niyan walang iba kundi eto pa rin si Queen Candle. So siya pa rin talaga yung suspect dito. At dito sa part na to ay sa tingin ko parang medyo stretch itong idea kasi sinasabi na baka etong si Queen Candle siya yung nagmamay-ari ng dating devil fruit naman nito ni Caesar. So alam naman natin itong devil fruit ni Caesar, yan nga yung gas na devil fruit na kung saan kaya niya magpakawala at maglabas ng iba't ibang klaseng gas. So depende sa kung anong gusto niya. At now, eto nga kung etong si Candle nga raw yung nagmamay-ari dati ng devil fruit nito ni Caesar, posible niyan pinuwersa at talagang inutusan si Candle ng world government na i-engulf at cover ng buo itong kingdom ng Hesperia ng kanyang gas na may lason. So kaya nga kung babalikan natin itong spoiler, sabi nga diba dyan, however, a mysterious fog later engulfs the entire kingdom for years. So yun nga, ilang taon na in-engulf ng misteryosong hamog itong buong kingdom. At dahil nga dyan ay talagang na-damage yung mga health ng mga taong nakatira dito. At hindi lang yung health nila na-damage kundi pati nga yung mga instruments ng Kingdom Hesperia nasira nga rin. So now ay fast forward dahil nga sa nangyaring delubyo dyan sa Kingdom ng Hesperia, kaya hindi na nila nagawa na makapagbayad pa o magbigay ng tribute sa mga Celestial Dragon. So dahil dyan ay dito na nga ngayon
ngayon sinabi ng world government na kung hindi nila magawang magbayad o magbigay ng tribute, ang gawin nila maging slave na nga lang sila. So dahil nga rito sinasabi na posible noon pa man din itong mga Celestial Dragon o yung world government talagang tinatarget na at gustong makuha yung kingdom ng Hesperia dahil nga may pagka-unique yung kingdom na yan. Pero fortunately, etong si King Leuven hindi siya pamayag at nakipagdigma nga siya dyan sa world government. So now, ang tanong na nag-a-arise rito ay di ba nga nakipaglaban itong sila King Leuven dyan sa world government, nasan daw dyan itong si Queen Candle, kasi hindi nabanggit sa spoiler itong si Queen Candle nung nakikipagdigma nga itong sila King Leuven. So may pagka-strict yung One Piece community natin, hindi lang nalagay sa detail kung nasaan itong si Queen Candle. Ayun na, ang dami ng tanong. But maliban pa nga rito ay di ba nga sa bandang dulo nakita nga dyan na itong si Gunkot saka nga itong si King Leuven ginawa yung demonyo, Dinomi Reverse yan ni Imo Sama. So yun ang tanong, nandyan daw ba itong si Queen Candle nung Dinomi Reverse itong dalawa? So ang punto lang rito, kung di daw matagpuan itong si Queen Candle sa gitna ng kaguluhan dyan sa may kingdom ng Hesperia, ay possible baka umalis na nga raw yan, tumakas na yan kasi nagawa niya na yung kanyang trabaho dyan sa kingdom ng Hesperia. O di naman kaya umalis siya kasi nahiya siya na binitray niya itong kingdom na to. Pero kasi sa kabilang banda nito ay diba sa spoiler kung matatandaan ninyo, dinagdag doon na namatay itong si Queen Candle. So ibig sabihin may pumatay sa kanya. So ang tanong, sino yung may salarin niyan? Kasi hindi naman sinabi ron na namatay sa sakit itong si Queen Candle. So basta sinabi lang, dinagdag sa spoiler natin na namatay itong si Queen Candle. So kaya ngayon yung ina-assume ng marami, kahit ako personally ina-assume ko, may pumatay sa kanya. Pero yun ay kayo ba sa tingin nyo, sino yung pumatay talaga rito kay Queen Candle? Kasi marami nagsasabi na si Imo talaga yung pumatay sa kanya. So parang katulad sa ginawang pagpatay ni Imo rito kay Elder Saturn. Pero yan naman kasi ay kung talagang totoo na God's Knight itong si Queen Candle, at kung totoo rin na babagsak nga tayo dito sa theory na to na sinasabi na talagang God's Knight si Candle tapos tinalikuran niya yung kanyang pagiging God's Knight kasi nga minahal niya, inibig niya etong si King Leuven. So ang point doon, nag-betray etong si Queen Candle dyan sa world government dahil sa ginawa niyang pag-ibig o pagmamahal kay Leuven. So kaya yun, tinapos siya, pinatay siya ni Imo Sama. But then pagkatapos nga niyan, guys, hanggang dito lang itong video natin at ayun, daming mga katanungan, ang daming nahiwagaan sa info binigay nga sa atin doon sa spoiler kasi nga naman biglang lumalabas yung misteryosong hamog na nga na yun, so saan nga ba galing yun. Tapos ito, si Queen Candle ay totoo nga ba o sa tingin nyo nga ba na talagang God's Knight yan? Tapos yun, na-in love lang siya kay King Leuven kaya tinalakuran niya yung kanyang pagiging God's Knight. Siguro pa i-comment na lang guys kung ano yung masasabi nyo patungkol nga sa mga idea na to. At yun ay hintay-hintay lang pag lumabas itong mga full update na to, mga full summary patungkol sa chapter na to, ay pe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. Sino naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.